Nilaglag na ng Barangay Ginebra ito si L.A. Tenorio mula doon sa active roster list nila. At isa na ngayon itong unrestricted free agent. Pero yung rights to salary nito ay nananatili pa rin dito sa Barangay Ginebra. Katulad ito nung nangyari kay Jody Vance na inilagay din ng Barangay Ginebra noon dito sa unrestricted player list. So ngayon, itong si Tenorio bilang free agent, ang usapan ngayon kung ito ba ay pwedeng i-sign up ng ibang koponan. Kasi technically, pwedeng i-sign si L.A. Tenorio ng ibang mga teams dahil ito ay unrestricted free agent. Ang ibig sabihin ng unrestricted free agent, kahit sinong team pwede nang mag-offer sa'yo ng kontrata at nirelinquish na ng Ginebra ang rights dito. Pero merong mga bali-balita naman na baka ang Ginebra ay hinahawakan pa rin yung sabihin na nating rights kay Tenorio sa pamamagitan ng isang gentleman's agreement. Ibig sabihin, bago nila ni-release itong si Tenorio, kinausap na nila siguro yung ibang mga teams ngayon na wag nang kunin itong si L.A. Tenorio. Baka yan ang balita. Ang alam natin ganyan na nangyari dito kay Jody Vance. Bago ito ni-release ay nagkaroon ng gentleman's agreement sa ibang mga team sa PBA na wag siyang kunin. So baka kay L.A. Tenorio ganun din ang mangyayari. Kahit na ito nasa unrestricted free agent list, walang team na kukuha sa kanya dahil meron ng usapan na hindi siya kukunin ng ibang mga koponan. Pero hindi pa natin matitiyak kung ito nga ay talagang nangyari. Pero ito senyalis talaga na pagdating sa SMC, kapag ikaw ay isa ng player at matanda na, ay bibitawan ka na talaga. Kumbaga, kung wala ka ng usefulness dun sa team, gagawin nila talaga yan. At sabi nga nung iba, ganyan talaga dahil business itong mga team sa PBA. They're in the business of winning. Kaya nga, pinapakawalan at tinetrade nila yung mga top players nila. Kaya tignan natin kung may kukuha kay LA Tenorio o kung mananatili sa Ginebra. Samantala naman, itong sister team ng Barangay Ginebra na San Miguel Beer ay posibleng gumawa ng isang move para maging mas malakas pa yung kanilang koponan at makipag-trade. Ang balita ngayon, base dito sa mga lumalabas na mga reports, na itong San Miguel daw ay ready nang i-acquire itong si William Navarro mula sa Northport. Alam na natin na itong SMP ay matagal na gustong makuha itong si Navarro at parang ngayon ay yan na talaga ang kanilang balak gawin at mukhang ito'y matutuloy na. At hindi naman nakapagtataka kung sakasakali nga na gawin to ng SMP dahil maraming naniniwala talaga na ito'y matagal na nila talagang pinaplano. So asahan natin na matutuloy nga ang trade na ito at kinakailangan lamang daw na ayon dito sa mga reports ay tumiming ang SMB kung kailan to gagawin. Kaya wag na tayong magbulat kung sakasakali nga na matuloy ang nabanggit na trade. As it is, alam natin na itong San Miguel ngayon ay naghahanda ng palakasin itong lineup nila para dito sa kanilang gagawing plano para bawiin yung corona na itong Philippine Cup. Ang posibleng maging kapalit nitong si Navarro ay itong si Moana Tautua o kaya naman baka itong si Rodney Brondial. Maraming pwedeng gawin ng San Miguel na ipalit dito kay William Navarro at marami naman silang assets na siguradong tatanggapin nitong Northport Batang Pier. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali nga na matuloy ang nabanggit na transaksyon. Sa ngayon, itong San Miguel Beer ay busy rin dito sa posibleng pagkuha ng iba pang players mula sa Northport kung kinakailangan. Depende dito sa magiging performance nila at sa magiging role. Dahil syempre kung SMB, gusto mong siguraduhin na makukuha mo talaga yung mga players na kakailanganin mo lalo na at alam natin magiging mahigpit ang labanan dito pagdating sa Philippine Cup. Kaya nga itong San Miguel, bukod dito kay Navarro, meron pa yung mga ibang players na masasabi natin na baka tinatarget na rin na kanilang kunin para mas lumakas yung kanilang roster. At ang isa pa nating balita ngayon, ito namang napag-uusapan tong Northport Batang Pier. Ang balita ay baka ito raw Strong Group Athletics ay interesadong makuha ang nasabing team. Alam na natin yung balita ngayon na ito raw Zamboanga Valientes ay bibili na itong Terra Firma Jeep pagkatapos hindi aprobahan yung sale nito sa Star Horse. So kung sakasakali nga na matuloy ang nabanggit na report, mukhang masasabi natin na baka itong Strong Group naman yan ang bibili sa Northport. Kung bibilin ng Strong Group itong Northport, good news yan dahil unang-una itong Northport malakas naman yung lineup nila. Nakita natin nandiyan sila Arvin Tolentino, si William Navarro, and of course yung iba pang players sila Gio Halalon, Cade Flores. Kaya nga kung sakasakali na ito'y bibilin ng Northport, ang kinakailangan gawin kung ikaw ang SMB o kaya ang Ginebra ay kunin mo na yung mga players na kakailanganin mo bago matuloy yung pagbenta. Kaya yan ngayon ang kinukonsiderang mabuti nitong lineup ng Northport.
Kung ikaw naman ang sabihin na nating SMC, kailangan pag-isipan mo na kung magte-trade ka na para makuha yung mga top players nila dahil medyo magiging mahirap yan kapag naging formal na yung declaration na bibili nito ng strong group. Dahil syempre ang strong group, ang gusto niyan yung malakas na team ang kanilang makukuha. Kaya kailangan pag-isipan mo ng mabuti ito ng San Miguel, ng Ginebra at ng iba pa. Baka ito rin ang dahilan kung bakit hindi pa natutuloy yung pag-trade dito kay Arvin Tolentino dahil baka nga itong strong group nagpapahiwatig na gusto na nilang bilhin itong Northport Batangier. Kaya maraming factors na kailangan consider dito at gusto kong liwanagin hindi ito sure deal pa, hindi katulad nito sa Zamboanga na halos 99% pero sigurado na bibili ng Terra Firma. Itong sa panig, itong Northport at Strong Group mukhang marami pang kinakailangan plantsahin bago ito talaga maging sabihin na nating official. Kaya good news ito sa PBA kung sakasakali nga na ito ay matutuloy na talaga. At ang huli nating balita naman ngayon ay ito raw Magnolia Chicken Templados ay ready na mag-move on mula dito kay Jerica Hanmisi at kay Calvin Abueva. Baka bibitawan na nila ang dalawang nabanggit na players kapalit ng iba pang mga mas bata. Parang nakita ng Magnolia na yung pagre-rely nila sa mga bago at batang players katulad ni Peter Alfaro, Jerome Lastimosa at Xavier Lucero, yan ang magiging susi sa future ng kanilang koponan. At ito naman kay Jerica Hanmisi, kahit bata pa yan, mukhang gusto na Magnolia, palitan naman to ng isang defensive player. Dahil kung mawawala si Abueva, kakailanganin nila ng isa pang defensive specialist. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali nga na itong si Calvin Abueva at si Jerica Hanmisi ay i-trade na ng Magnolia Chicken Templados. Marami namang options ditong Magnolia kaya sa tingin ko pwede nila talagang gamitin yung mga nabanggit na mga trade assets nila para kumuha ng additional players na magbibigay lakas dito sa kanilang roster. Iyan ngayon ang aabangan natin dito sa Magnolia kung anong mga pagbabago mangyayari dito sa kanilang koponan dahil sigurado nagagawa ng major moves ang prangkisa na to para mabigyan sila ng oportunidad talaga na manalo ng championship na matagal na nilang hinahanap. Alam natin na itong Magnolia Chicken Templado sa isa do sa mga teams talaga na gustong gumawa ng paraan para masiguro na yung kanilang championship ay makukuha nila talaga at hindi na sila magkakaroon ng problema pagdating dito sa pagpili ng mga players na kinakailangan pa. Kaya sa tingin ko itong Magnolia, huwag tayong magulat kung bigla nga niyang i-anunsyo na ite-trade na ito si Jerica Hanmisi at itong si Calvin Abueva. At sigurado naman ako na maraming takers sa mga nabanggit na players. Lalo na ito si Hanmisi dahil bata pa yan at isang magaling na scorer na siyang kakailanganin ngayon ng maraming teams dito sa PBA. Kaya good news ito para sa mga gustong kumuha ng mga additional scorers. Shoutout kay Katsakino Dokusin, kay Malyari Mascarinhas, Dalmacio de Guzman, Michael D., RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, Anthony Alon, Romeo Conchada. Binabati din natin ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju at ang iba pa.